Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Mamaya ay magaganap na ang Game 2 ng Minnesota Timberwolves at ng Denver Nuggets. Isang must-win game para sa Nuggets dahil bukod nga sa nasa kanilang home court sila, ang Games 3 and 4 ay gaganapin na sa home court ng Minnesota Timberwolves. And the worst thing to happen para sa Denver Nuggets ay ang pumunta sa Minnesota para sa Games 3 and 4 ng down 0-2. Kaya naman ang pressure ngayon ay nasa Denver talaga. Kailangan na nila itong ituring na tila ba isang do or die game dahil kapag natalo sila sa Game 2, posibleng walis or gentleman sweep na 4-1 ang aabutin nila sa gutom na team ng Minnesota Timberwolves. Lahat nga ay pinag-uusapan ang galing ni Anthony Edwards, ang back-to-back 40 points ito, ang tatlong big man nila, ang kanilang depensa, ang bench impact at iba pa. Ganun pa man ang hindi masyadong napag-uusapan na madami ay napakagaling na clutch team ng Minnesota Timberwolves sa pangunguna ng best clutch player ngayon sa NBA na si Anthony Edwards. At oo mga kaibigan, supported ng stats and numbers ang statement na ito na si Anthony Edwards ang best clutch player sa NBA as of today. Siya ay may average na 10.8 points sa 4th quarter ngayong playoffs at yan ang number 1 sa playoffs ngayon mga kaibigan while shooting 69% sa field, 57% sa 3-point line and 100% sa free throw line on 14 attempts. Kung ang Denver nga ay madalas na nanalo sa Lakers noon sa last 5 minutes ng game, mahihirapan nga silang gawin ito sa Minnesota dahil kay Anthony Edwards. Historic nga ang pinapakita niya ngayon, joining Kobe, LeBron, and Lou Alcindor o Kareem Abdul-Jabbar bilang ang mga tanging player na nakapagtala ng tatlong magkakasunod na 35-plus point games sa playoffs sa edad na 22 or younger. That is elite company to be with mga kaibigan. May kita nga natin sa Game 2 bukas kung makakabawi ba ang defending champions. Sa palagay nyo ba ay aangat na ang Timberwolves sa 2-0 lead o may tatabla ito ng Denver Nuggets? Isama na din natin sa update na ito na matapos ang isa na namang first round exit, hindi na handa ang New Orleans Pelicans sa bigyan pa ng contract extension si Brandon Ingram matapos ang next season at maghahanap na sila ng panibagong star na ipapares kay Zion Williamson. Isa din nga sa mga dahilan kung bakit nila ayaw na bigyan si BI ng contract extension ay dahil available na din si Trey Murphy ng rookie contract extension. So dahil dito mga kaibigan, I think it's safe to say na panalo ang Lakers sa Anthony Davis trade dahil nagkampiyon nga ang Lakers habang ang Pelicans naman ay nawala na sa kanila si Lonzo Ball, Josh Hart at ngayon ay susunod na si Brandon Ingram. Bukod na lang nga kung magkampiyon sila next season. Isang bagay na hindi gaanong inaasahan mga kaibigan. So ang Pelicans ay magfo-focus na kay Zion. Asahan na malalagay ang pangalan ni Brandon Ingram sa mga trade rumors ngayong off-season o kaya naman next season bago mag-trade deadline. Isa sa mga teams na nakaabang sa kanya ay ang Philadelphia 76ers na kino-consider siya bilang third option kapag hindi ng Sixers nakuha si Paul George at hindi pumayag sa trade ng Miami Heat para kay Jimmy Butler, si Brandon Ingram ang magiging main target nila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?